Maging handa mga kapatid para sa lahat ng papasok sa trabaho at eskwela, lalong-lalo na po't may bagyong minomonitor ang Pag-asa ngayon. Silipin po natin ang tsansa ng pag-ulan ngayong Miyerkules. Kasama pa rin ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo, kapatid. Good morning kapatid at good morning Mama Dims. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules at sa mga papasok nga ng trabaho ngayong umaga, magiging maaliwalas po at magandang panahon natin na sasalubong dito po sa Metro Manila. Medyo mababa po ang ating tsansa ng pag-ulan sa buong maghapon na po yan. At kung minsan, nagkakaroon naman tayo ng pag-ulan pero mahihina lamang po ito at hindi rin masyado nagtatagal. Yung ating mga dagli ang mahihinang pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon na gabi. Pero sa ngayong araw na ito, napakababa po ng ating tsansa ng pag-ulan at magpapatuloy po yan in the next 2 to 3 days. Wala pa tayong nakikitang epekto dito po sa Metro Manila nung ating bagyong Basya nga. Pero sa darating na weekend, if ever nasa area na po ng Sulusi or Palawan, ito pong bagyong Basya, magkakaroon tayo ng inflow ng amihan na kung saan mas magiging maulap po ang panahon natin sa Metro Manila. Medyo tataas din ng bahagya yung ating tsansa ng pag-ulan. Pero wala naman tayong inaasahang malawakang pag-ulan. Nonetheless, kailangan pa rin po natin paghandaan yan. Dito po sa areas ng Metro Cebu, nagpapakita naman yung ating araw pero maulap po ang ating panahon at posible yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Magpapatuloy po yan in the next 2 to 3 days, lalong-lalo na sa darating na Biyernes. Mula Friday hanggang Sabado, mas madadagdagan na po yung ating tsansa ng pagulan at yung ating mga pagulan nga na mismong daladala. Ito pong bagyong Basyang dahil po sa posibleng pagtawid niya sa hilagang bahagi ng Mindanao hanggang sa area po ng Visayas. So mag-ingat at mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto yan. Epekto niyan, gaya po ng mga flash floods and landslides. Dito naman sa Metro Davao, ganun din po ang ating panahon, maulap po yan at possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at increasing po yung ating chances of rains sa darating na Biyernes, lalong-lalo na po ngayong papasok na weekend. So maghanda rin po tayo dyan. Sa kasalukuyan nga, binabantayan pa rin po natin yung ating panibagong bagyo, ang bagyong Basyang, na huling namata ng Pag-asa sa layong 895 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan natin na posibleng maglandfall po yan dito sa hilagang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahan maging isang napakalakas na bagyo. Yan po ay posibleng umabot sa tropical storm category pero posible rin po yung humina after po niyan maglandfall at sa darating po na Sunday hanggang Monday, if ever nandito na po yan sa area ng Palawan or dito po sa may West Philippine Sea, nakikitaan po natin yan ng paghina dahil po sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. Meron tayong panibagong bugso ng amihan na kung saan yan po ang mag-i-introduce ng malamig na hangin dyan at possible pong tuluyan ng humina. Ito pong binabantayan natin yung bagyo. Pero ngayon pa lamang, dapat po paghandaan natin ang posibleng paglapit niyan at pagdikit at pagtawid dito sa ating bansa sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa darating na weekend. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo. Umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.